nga, latest? punta tayo muna natin ang latest mula ka sa kamera ni RH12 Milky Rigunan. Mano Milky? Medyo hindi pa ako nakakabawi, Lakay at Sister El sa katatawa kanina eh. Bakit? Kala ko may co-host na kayo. Magdagdag ni Sister El. Adelantado yung batang yun. Nag-CR Nag-share sila kayo mo po sa upuan. Umupo ka agad. Anyway, Lakay at Sister El, sa sentro sa mga unang inimbestigahan ng House Blue Ribbon Committee ang mga substandard at mga ghost projects ng ilang mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng Korte, tugon din ito apela ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na SONA na maraming pondo ng gobyerno ang nasasayang kundi man mga substandard ay maraming mga ghost project na apektado yung ating mga mamamayan. Sabi ni Chua, kasama rin sa titignan ng Korte ang bilyones na pondo na inilaan sa mga flood control projects, saan ba ito napunta, at mga kontratista na nasa likod ng mga substandard projects. Dagdag pa ni Chua, hindi rin palalagpasin ang palpak na serbisyo ng mga water concessionaire kabilang water. Narito si Manila Representative Joel Chua, Chairman ng House Blue Ribbon Committee. Well, taking the cue from the President, di ba? Yung mga binanggit ng ating Pangulo, siguro titignan natin doon kung ano yung mga may basihan na talaga. Siguro yun ang mga pupwede nating simulan at pag-aralan. Hindi naman nababahala si Chua kung ang kanyang counterpart sa Senado Lakay ay si dating Sagip Party List Representative at ngayon ay Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Chua, naniniwala siya na pareho naman ang kanilang layunin ni Marcoleta na papanagutin ang mga kableng paggastos sa pondo ng bayan. Matatandaan sa mga hearing noon ng Good Government Committee Lakay at Sister L, laging nagtatalo itong Congressman Chua at Marcoleta sa usapin naman ang pondo noon ng Office of the Vice President. So ang counterpart ng Senado ngayon ay si Senator Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Di kaya sila lalong magbanggaan yan. Baka, yun ang sabi, baka kontrahin kung ano man yung desisyon, ay rekomendasyon ng House Blue Ribbon Committee ay bakit naman ng Senate Blue Ribbon Committee. Si Congressman Nicanor Briones ng AGAP Party List, tinanggalan nga ba ng membership sa Commission on Appointments dahil sa issue ng na video ng isabong? Wala pa kasi Lakay ng mga naitatalagang membro ng C. Hanap pa sila. Pero tinitignan namin yung mga committee chairmanship, halos puno na, wala pa rin siya. Ang naibibigay sa kanya na komite. Ang sabi naman niya Lakay, Sister L, kakausapin niya sa Lunes si House Speaker Martin Romualdez. At tanong kung bibigyan ba siya ng audience ng House Speaker dahil medyo malaki yung kontrobersya na nilikha nung kanyang panonood ng isabong. At ang parawagan ng mga miyembro ng Kamara ay sundin yung decorum, yung proper protocol pag nasa loob daw ng plenaryo. Ayan. Okay. Manang Milky, yung mga binanggit ni dating Pangulong Digong Duterte ng mga congressmen, sila ba ay nakasuhan? Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Congressman Geraldine Roman, 1st District, Bataan, allegedly asking for 10% kickback for all DPWH projects in your district. Ito ba, Manang Milky, nakasuhan ba matapos banggitin ng dating Pangulong Digong noon? Kung natatandaan ko na kay Sister L, nabanggit niya ni Pangulong, dating Pangulong Duterte sa kanyang isang press con kongreso noon ay hindi pa under sa leadership ni Speaker Romualdez. 8 yata yan. So, nagsagawa rin ng investigasyon o ng Kamara, pero ang pag-file ng kaso, kung isa naman ay makakasuhan, i-refer yan. Halimbawa, tapos na yung investigasyon, kung nagkaroon ng investigasyon, concerned government agencies like Ombudsman sa Diganbayan o kaya sa Department of Justice. Kung lakay hindi nag-prosper yung mga kaso, mukhang nabanggit sa kanyang press con.
Okay. Okay nga rin, kasi marami nagtatanong asan yung mga binanggit ni dating Pangulong Duterte nun? Sila ba ay nakasuhan? Ayan, hindi pala, wala palang kaso sila. Ayan, oo. Oo, kasi ang itlakay ng pangalan, hindi ang maganda, merong ebidensya at i-file. Ang mga sandigan bayan, kung halimbawa congressman or senator o ombudsman, pwede o kaya enough siya. Kasi kung investigation lamang na Congress at Senado, wala silang kapangyarihan na kayong magsampa ng kaso sa korte. Pero although na pwede silang mag-recommend. Ayan, Ito lang. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. Ganong kay Sister L, happy weekend. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At